Yung manipulation ko, yung intervention ko as an artist dun sa object, very minimal. Hindi ako nagdi-dictate nung gagawin ko. Yung object ang nagdi-dictate ng trabaho. Pumunta ako sa isang junk shop o nakita ko dun sa lupa, merong worn out na leather glove ng, alam mo yung ginagamit ng Meralco lineman. Sabi ko, tinanong ko dun sa tao, boss, bakit ang dami ditong mga ganyang nakakalat na gloves na leather? Ay sir, interesado ka ba dyan? Yung mga gloves, sugat-sugat na, iba-iba na yung kulay, maraming grasa. Ang ganda ng karakter niya. Alam mo, tingin ko dun sa mga gloves, ang daming peklat ng karanasan yun eh. Tapos nung I was invited by Finale to come up with a solo show, sabi ko, wow, challenging to. Nandun yung gloves. Nandun yung I am not a robot. Marami pa akong mga pyesa doon. Sabi nga ni Vita, nung opening, sabi niya, Pete, pinaliit mo naman yung gallery ko. I want those kinds of challenges now. If I am now presented a space na malaki, lalo na yung matataas na space, gusto kong dunggulin yung ceiling eh. Parang it's a big canvas full of worn out leather gloves. 1,400 gloves. Individually tinahi. Meralco bought it, yung piece na yun. Very relevant sa kanila kasi gamit nila yun, gamit ng mga tao nila. Parang sa akin, it's a statement about labor of love. To provide food on the table. Tingin ko bagay na bagay sa Filipino labor force kasi yung kulay kaping barako. Ang maganda pa nun, nung na-set up na nila yon, sabi nila, Pete, meron kami diyang mga gloves. Pero hindi leather. Rubber. Baka pwede mong paglaruan. Pero ito, sa labas, it's an outdoor piece. Ang shape naman nung installation ng gloves, para siyang triangle na, matulis na ganun. So, tinanong ako ng presidente, bakit ganyan ang shape? Yan yung loob ng M ng Meralco. Nag-umpisa yung installation show sa Ateneo Art Gallery. Noong 2018, nakakita ako ng doon, ng mga yung mga decommissioned, demilitarized speedboats of the Philippine Navy. Sabi ko, boss, binebenta mo ba yan? Oh, anong gagawin mo niyan? Kursunada mo yan? Hindi naman bakal yan. So, in other words, nakuha ko. Sabi ko dun sa may-ari ng junkyard, boss, pwede mo bang papasukin ng maaga yung mga tao mo? Bakit? Kasi gusto kong gusto kong i-crane ninyo yung mga boats at i-document ko. Pag na-crane ninyo, saka natin hahatiin. So, karoon kasi ako ng idea, nung nakita ko yung boat, sabi ko, eto na yun. Eto yung papakita ko sa Ateneo. Tama-tama, hot item yung West Philippine issue, yung territorial issue. Sabi ko, swak na swak ito. So, na-visualize ko na maganda yung mga boats parang jutting out of the sea. So, nung pandemic, yun ang ginagawa namin, pinuputol namin yung mga bangka. Tapos sabi ni Butch Herrera, kaya mo ba 2021? Sabi ko, pwede magmamask tayong lahat. So, naka-mask. Naka-face mask kami lahat. Pandemic eh. Walang pumunta. Ang practice sa Ateneo, pag guest artist ka doon, you should do a walkthrough of your exhibit. Walang walkthrough. Pinabidyo ni Butch Herrera yung walkthrough. So nag-walkthrough ako doon. Ngayon, it is now a part of the Ateneo collection. Gusto ko mag-provoke nun eh. Ano ba? Tatahimik na lang ba tayo?
Ano, pababayaan na lang ba natin katayin yung mga isla natin? Kaya ako kinatay yung mga bangka na yun eh. I came across an ad. Nakalagay doon sa ad, Jumbo Sako. Tapos tinitingnan ko, ano kaya to? Hindi, parang abstract painting siya. Yung na-crop yung photo. Tapos ng clinic ko, malaking sako siya. Yung sako na yon, binebenta, nire-reuse, nire-recycle. Sige, kinontak ko. Boss, meron kayo nito. Ilang piraso yan? Meron ako dito mga 150 pieces. Pwede ko bang bilhin? Again, binili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Eto na. Si Nilo Ilarde, yung curator ng ALT, sabi niya, Pete, mag-ready ka kasi maglalagay sila ng mga special exhibitions. Like what? Sabi ko. Tingin ko mga installation. Tumawag sa akin ng ALT. Bibigyan ka namin ng space doon. Pero mag-submit ka ng study. Prior to that, Pasko eh. Wala akong parol. Sabi ko, ano kayang gagawin kong parol? Sabi ko ganun. Kumuha ako ng 1, 2, 3 sako. Ginanyan ko. Nilagyan ko ng bulb. Nilagay ko sa harap ng garahe ko. Sa bahay. Ganda. Kaya nung inimbita ako ng ALT, maganda to. Kaya lang madami. So I was able to come up with 60 or 61, 62 pieces of, yung ganun, mga lamp, parang giant lamps. No? So ang title ko, sabi, A City on a Hill Cannot Be Hidden. Ang kinokollect ko talaga, mga bicycle saddles. To date, I have about mga 150 bicycle saddles na vintage. Yung may spring, kinalawang, ang ganda ng history nun. So, meron akong naging kaibigan sa Nueva Vizcaya. So, pag pinadadala niya ako ng mga video or mga pictures ng mga bicycle saddles, sabi niya, Sir, baka gusto mo to, type mo. Sabi ko, wow, ano yan? Bomba, sir. Saan nyo nakuha yan? Nahukay namin. May laman pa ba yan? Baka sumabog yan. Wala na, sir. Wala nang pulbura to. Nung dumating sa akin yung bomba, I think 2015 or 2016. So, itong exhibit na to, siguro nag-stretch na mga 9 to almost a decade yung collection na to. So, yung mga objects na nakakabit sa bomba, mga objects yan na nakakalat sa studio ko. So, kinakabitan ko siya. Bakit ko siya kinakabitan? Kasi, yung mga ibang bomba, wala ng pakpak. So, kinakabitan ko na siya ng pakpak. Yung ibang bomba, may pakpak, kinakabitan ko na mga kung ano-ano mga found objects. Tapos, nare-realize ko over the 10 years na ginagawa ko to. Kasi, habang dumadating yung mga bomba, saka ako ginagawa eh. Tapos tinatalian ko ng alambre. Sinasabit ko sa kisame ng studio ko. Nakasabit lang lahat yan. Para silang kurtina. Nakasabit lang lahat. So, naka-expose sa naka-expose sa elements. Kaya ganyan yung itsura niya mga yan eh. So, ganun yung practice. Ngayon, pag nilalagyan ko siya ng object, kasi bomba siya eh. Isa sa mga findings ko dyan, yung naaralan, nakita ko. Habang minamanipulate ko yung bomba, meron ako intervention to dress it up, to soften its impact as a bomba. Alam mo, at the end of the day, bomba pa rin siya. So kahit anong gawin natin, di ba? Gera, i-dress up mo yung gera, di ba? I-manipulate mo siya na hindi gera, gera pa rin eh. Title lang yung Hard Rain. Pero ang gusto kong pakita dito, yan yung umuulan ng bomba. Uulanin tayo ng bomba one of these days. Pag hindi tayo maingat. Ako, dito na ako pinanganak sa Quezon City. Laking Manila na ako. Bata pa ako, mahilig na ako mag-drawing. Ang gamit ko, Crayola. Ang naalala ko noon, nagdo-drawing ako sa pader namin. Ang mga kung ano-ano. Pader namin kulay puti. So, nagdo-drawing ako sa pader namin. Yung nanay ko, pinapagalitan ako. Pero sabi ng tatay ko, wag mong pipigilan. Hayaan mo lang siyang mag-drawing. So, doon ako na-encourage eh.
Tapos yung tatay ko, binibili niya ako ng mga sketchpad. Tuwan-tuwa ako, Pasko, biniregaluhan ako, daming sketchpad. Oh. Tapos mga colored pencils. Sipin mo, from Crayola, nag-graduate ako, colored pencil. High school ako, naalala ko, ako parati yung binoboto ng mga klase ko na maging section artist. Class artist. Ibig sabihin, pag class artist ka, pag may mga program sa eskwelahan, ikaw yung bahala dun sa stage. Stage decoration. Iba siguro ako sa mga ibang nag-college eh. Yung mga iba na nagko-kolehiyo, hindi na alam kung anong kukunin nilang kurso eh. Ako, high school pa lang, alam ko na magpa-fine arts ako. Hindi ko lang alam kung anong may majorin ko. Since sabi ko, first love ko talaga yung studio arts eh. Painting and sculpture. Ang nangyari, although love ko yun, takot ako na baka pag-graduate ko, mahirap maglagay ng, alam mo yung mag-provide ng decent food on the table. Kaya, sigurista ako eh. I took up visual communications eh. Kasi alam ko, makakakuha ako ng trabaho. Pag-graduate na ako no, nagtanong si Larry Alcala, kay Nora, yung college secretary. Sabi niya, ihanap mo nga ako ng isang matinik na na watercolorist. Sabi ni Nora, si Pete Jimenez. Nung pumunta ako doon, yung studio niya, parang makeshift studio lang na, alam mo yung garahe na kinonvert na studio. So, ang ginagawa ko kay Larry Alcala, sabi ni Larry Alcala, Pete, eto may ginagawa ko mga slice of life cartoons. Kaya mo bang gayahin tong watercolor style ko? Tinira ko. Pasado naman. So, sabi niya, Pete, bukas mag-start ka. Kasi sabi ni Alcala sa akin, ang sweldo mo, ibibigay ko sa yung same rate ng binibigay sa Makati ng isang art director. Sabi ko, sige sir. Oh. Tapos ang trabaho dito, 8 o'clock ng umaga, alas 5, pens down. Ayoko nang nag-overtime. Kailangan. Tapos kinabukasan, gawin mo na lang yung naiwan mong trabaho. So I had a beautiful experience na gano'n, napaka-fair niya na employer. Ang isang hindi ko makalimutan dyan na anecdote sa kanya, siguro 9 lang kami na estudyante. Sinakay niya kami sa pulang pick-up truck. Alam mo kung ano ang niya? Ang plate number niya, national artist. Tapos may time na dinadala niya kami sa studio niya sa Pook Amorsolo. Doon ko nakita yung mga Abueva benches eh. Kaya I really fell in love with those Abueva benches. I think in his whole career, in his lifetime, he only produced mga 20 pieces. Kaya yun eh, very rare yung gano'n. Ang ginagawa niya sa class namin, using a chalk, binibilugan niya yung area, nung upuan. Tapos tinuturuan niya kami na umukit kung paano pumalo ng tamang palo, ng chisel at saka ng mallet na gano'n. Ang hindi ko makalimutan, sabi niya, Pete, sabi niya sa akin, nakita niya ako pumupukpok eh. Sabi niya, Pete, alam mo hindi ka tatagal. Sabi niya, hindi ka tatagal, isang araw pa lang, masakit na yung braso mo. Kasi, nanggigigil ka eh. Pag pupukpok ka, sabi niya gano'n, huwag kang manggigil. Gamitin mo yung weight ng mallet. Yan ang hindi ko makalimutan. Kaya pala mabigat yung mallet niya, yung weight palang ginagamit niya. My studio is like a war zone. In fact, nahihiya ako eh na mag-invite doon. Kasi I've been to studios ng mga artists. Nainggit nga ako kasi lilinis eh. Ganda yun. Aircon. Yung sa akin, industrial fan, maalikabok, ang dami kong kalat. But it is a very active studio. Ang sculpture kasi as a practice, iba siya sa creative practice or sa artistic practice. Kasi ang sculpture mabigat eh. Huwag ka na magpakahiro na yung solo flight ka na gano'n. Hindi mo kaya. Mapapagod ka. Tapos mabilis ako mag-isip. Ayaw ko na na bumabagal yung proseso dahil meron akong ginagawa na technical na bagay. So I employ at least 2 na studio assistants. Isa 63 years old,
Yung isa is 69 years old na. Mga batikang yan, mga workers. Yung proseso ko, reverse very dependent ako kung ano yung object na nasa harap ko. So pag nakita ko yung object na inspire ako, gagawin ko yun Duduktungan ko ng another object, then it becomes a sculpture. It becomes an art piece. For example, gusto kong gumawa ng upuan. Hindi pwede sa akin kasi pag hinanap ko yung object tas wala, na-frustrate ako Hinahayaan ko yung object na magdikta sa akin kung anong gagawin ko. Mas masaya ako na gumagamit ng ready-made object. Kasi alam mo yung mga object na like yung gloves, yung bangka. May sarili na silang storya, may history na sila. Ikukwento mo lang uli. Nag-retire ako 2020. That's 20 years. Isipin mo, 20 years nakabuelo na ako. Nag-start ako ng solo show ko year 2000. 2001, nag-solo uli ako sa Magnet. 2002, nag-solo uli ako. Tuloy-tuloy. Until today, siguro mga nakaka-26 akong solo shows So, nung nag-retire ako, kung magandang disiplina sa akin yung advertising Di ba, sa advertising, sanay ka sa mga deadlines Nagawa mo na nga yung trabaho, babarilin pa Uulitin mo from scratch. Sanay ako sa ganun. At saka sanay ako sa sa like for example, may mga commission works ako na sculpture. Tapos hindi nagugustuhan nung nagpa-commission. Sanay ako na, alam mo yun, makakatanggap ako ng mga comments na hindi maganda. So, baliwala sa akin yun. Pero at the same time, I was doing serious art practice. Ano yun? Discipline yun May oras ka talaga You just have to find time. Kaya ako, I always look forward to Saturdays and Sundays. Excited na ako pag Friday na Tapos na yung trabaho ko sa advertising Naku, bukas magpupukpok na ako. Na-mix and match ko yung panahon na yun. Kaya nung nag-retire ako after 2020, swabe kumbaga sa isang TV commercial, long dissolve. Hindi siya cut. Long dissolve siya, haba Ang studio ko, isang laboratorio na merong mad scientist dun sa loob. At patuloy siya nag-eksperimento ng kung ano-anong formula. At ang maganda doon, pag mad scientist ka, dapat sumabog yung eksperimento mo. Kasi pag sumabog yun, ang ganda ng resulta. Mag-experiment ka, magkamali ka, you learn from your mistakes, tapos tira pa rin ng tira, gawa lang ng gawa. Kasi artist ka Wala kang excuse na hindi ka gagawa. Kasi artist ka. Yun ang dapat gawin ng mga bagong artist.